Next, pag-usapan natin yung mga apps na need nyo if you're going to Singapore. Proceed without conversion, lagi may pindutin nyo, okay? Huwag naman dito. Terminal 3 ba talaga? Welcome to Singapore, ladies and gentlemen. Meron sila yung Dreamscape. Ayan. Diyan, may kita nyo dyan kung saang area. Hey besties! Welcome back again to another travel vlog. Actually, this is our first travel of 2026. I know it's a bit late but that's okay. Grabe, sobrang namiss ko kayo guys and sobrang namiss ko rin mag-vlog. Kaya naman, I'm really excited to take you again with me in this new travel adventure. By the way, to those new to my channel, hello po, I'm Dan Villaveja and I create travel contents that will definitely help you plan your own trips as well. Right now, we're here at Terminal 3. Actually, ang daming improvements here sa Terminal 3. Ngayon na lang ako nakabalik since I don't know when. Ayun, so what they did is naglagay sila ng mga baggage repacking area tapos may timbangan na rin dyan. And ang gusto ko dyan is ito. May markings dyan, pabahaba doon. Tapos andyan lahat ng mga self-check-in counters. Ang dami ko ng mga nasabi sa inyo kanina. Hindi ko man lang sinabi saan tayo pupunta, di ba? So, right now, we're here at Terminal 3. We are flying with Singapore Airlines because we are going to Singapore! Self-check-in. Ay, ano lang tayo. Ay, namatay. Bakit ganon? Ayan. So, for this area, I'm not sure, parang magkakaibang area to, doon. Okay, so na-confirm ko na per area, magkakaiba yung mga airlines na available dun sa mga self-check-in counter. So, kung sinong katapat niyang dito sa counter mismo, yun yung nandun na airlines. Yung nandyan. Yan lang. So, ang tagal pa ng check-in natin. Mga ano pa, 4:40 ba? 4:40 pa. And time check, 3:40 AM pa lang. So, in the meantime, what we can do is mag-ikot tayo around Terminal 3 dun sa taas, especially dun sa area ng mga food, no? Kasi I've heard na bago yung area na yon. So, since meron pa tayong spare time, isang oras pa, sobrang haba pa nung aantay natin, might as well take the time na ikot ko kayo dun, okay? Kaya nga, sana open siya. Pero at least may kita natin yung mga improvements, may kita nyo. Let's go! Look guys, merong sariling nawala, o diba? Ganda. Anyways, merong sariling line yung ano, mga diplomats, business class. May sarili silang immigration. Open na rin yung bagong OFW lounge. Saludo po tayo sa mga OFWs. Ang amazing, no? Kita na natin slightly yung changes dito sa NAIA. So, which is good. We deserve better. And we deserve a better government. As you can see, pag umakyat kayo dito, I don't know what floor is this, pero puspusan pa rin talaga yung mga construction. And you renovated na yung McDo. Alam nyo, sana kasama sa plans nila yung mga areas na may lounge, free access na lounge para may yung mga matagal pa yung flight, makakanap pa sila and all. Level 2 man pala siya. Mali naman. Nasa level 4 tayo. So, mag-elevator na lang tayo kasi escalator ay diretso 4 pala. Yan! Ang bongga naman dito. Totoo ba to? Terminal 3 ba talaga? Kasi ang daming new na kainan. May Paris Baguette. And open na siya ha. 3 AM pa lang. Magpo 4 AM. Bukas na siya. Take note. May Nanyang na. I don't know if open na siya. Parang hindi pa. Sarado pa pala. Sarado pa siya. Tapos, meron ding Angel's Pizza. May Bread Talk. Yung Angel's Pizza open na. May yung Bread Talk sarado pa. Yung Watami open na rin. And may Mary Grace doon, Mama Luz. Sarado pa. Yung Mary Grace nalipat dito siguro. Dati nasa taas to eh. And may Kenny Rogers dito na open na. Jayco pala to. Sarado pa siya. Tingnan natin. Straight ahead, meron daw LA Chicks and Popeyes. Na-amaze ako. Ang daming bago. Meron pang i-open na Chick and Juicy na Magnolia. Laki ah. Fairness. May Estrels. Marami pa dito sa likod. May Popeyes. There, over there.
Ito yung LHX. Open na siya. Yes, open na siya. Again, time check. Yun yung kita. 4 a.m. Open na si LHX. Pancake House is also open. There. Open na si Pancake House sa likod ko. And KFC also is open. KFC, Seattle's Best is open. Chowking, meron dito. May Banapol dyan. Sarado pa. Chowking is open. So, majority nung mga wait. May UCC dun sa likuran ko. Pero hindi pa siya open. Anyways, napansin ko is majority ng mga fast foods is open na. Pancake House, yan. Yung mga mabilis na lutuin. Ang mga sarado pa is yung mga Mama Luz, yung mga matagal lutuin. Sayang lang, sarado pa yung bread talk. Dapat bukas na siya. So, naligaw tayo kanina. Akala ko kasi sa level 4, hindi tayo nag-check. Pero yung sa may OFW lounge, pag diniretso mo yun, government services, dito tayo akyat, tingnan nyo. Dito kayo dadaan. Ayan o, yan yung sa may OFW lounge. And then, ito yung government services. Ang haba ng pila sa travel tax. Sa likuran ko. Kita nyo ba? Kahit sa ang counter. So, again, magbayad na lang kayo online, 50 pesos each. I mean, 50 pesos kung masasave naman yung hassle, pipila pa kayo and all. Haba talaga, promise. Magbayad na kayo. Lalagay ko dito sa screen yung website kung saan kayo pupunta. Okay? Pinakita lang namin yung travel tax na paid na. Although, no need naman to print. So, by the way, lahat ng itong price ng flight natin, ilalagay ko na lang dito sa screen, and lahat ng events na may prices involved, ilalagay ko lang yan dito sa screen and i-convert ko na para hindi na kayo mahirapan, okay? Okay, so naka-check-in na tayo and hopefully yung pila ng immigration is konti lang. Okay. Kind of, I think manageable. Yan. Hey guys, so we're now here sa Blue Smith kasi sarado pa yung mga lounge, 5 a.m. pa lang. But now we're gonna have our breakfast first. So while waiting, pausapan na lang natin yung nangyari sa IO. Pero actually wala naman din talagang special na nangyari. Kasi wala rin naman tinanong sa atin. Meron actually. Tinanong pala sino ang kasama ko. That's it. Kiray naman wala na naman tinanong. Pero I always make sure na meron akong copy ng return ticket, hotel bookings, mga quick activities if meron man. Prepare nyo rin yung travel tax. Magbayad na kayo online fee. Sobrang haba ng pila dito. Kahit sa ang counter, 50 pesos lang naman yung additional. So less hassle, 50 pesos yun. Para mabayaran mo technically yung convenience. Babayaran mo yung convenience sa 50 pesos. So online nyo na lang din bayaran. And then, of course, don't forget to prepare yung e-travel. Since we're going to Singapore, prepare namin yung Singapore arrival card namin. So, ilalagay ko dyan sa screen yung website kung saan kami nag-fill out ng SGAC. Mag-i-email naman din yun sa inyo if ever. Ako kasi sa case ko, hindi ko na screenshot na nag-fill out na ako nun. Pero yun, i-email naman sa inyo and automatically nasa system naman na nila yun. Okay? Next, pag-usapan natin yung mga apps na need nyo if you're going to Singapore. First, of course, very important, Google Maps, para hindi tayo maligaw. So, dun sa Google Maps, nakikita mo na dun lahat yung train, yung bus. So, ando na yun. Next, if you're planning to book a Grab, so meron ditong Grab, pwede kayong mag-download ng Grab app. If, say for example, magpapadeliver kayo ng food. So, yeah, good din yung Grab. Pero, I suggest na mag-train na lang kasi known naman sila sa very efficient na train system. I mean, transportation system in general. Even the bus, hindi naman nalilate yun. So, mag-commute na lang kayo. And next is, nag-download ako ng Hello Ride. Ito ay up to you naman. So ako, nag-try lang ako mag-download ng Hello Ride. Ito kasi yung bike app nila. So, if given the time, magta-try ako mag-bike around Singapore. So, yun yung, meron yun. May isa pa yung nakalimutan ko, lalagay ko lang dito sa screen. This one also is optional, pero nag-download ako ng Changi na app. So, sa Changi, dun ko makikita yung overall, yung map ng Changi Airport. Kasi, diba,
yung airport nila, marami din attractions. At the end of our trip, magagala tayo sa Changi Airport kasi marami ding attractions doon. So, doon sa Changi na app, makikita mo yung lahat kung anong level, saang area, paano pumunta. So, example na lang, pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung Changi na app. And then, click nyo lang tong, kita ba? Click nyo lang tong Changi Experiences. And then, lalabas na dyan lahat. Like, example is yung butterfly garden. So, click mo lang yan. And then, lalabas na dyan. Ayan o. Kita ba? Dreamscape. Ayan. Ayan. May kita nyo dyan kung saang area. So, yun. Convenient lang siya. Then, andun yung overall map. Tsaka may directions din dito kung paano pumunta from one attraction or from one restaurant to another. Depende sa inyo. If you're going to Universal Studios, syempre, very important, mag-download kayo ng Universal Studios Singapore na app. So, doon may kita nyo lahat, yung waiting line, kung saan yung mga rides, para at least ma-plan nyo yung day nyo accordingly. Okay? Tapos nga pala, hindi nga pala tayo nag-book ng wifi for this trip. First time ko mag-eSIM. So, nag-download ako sa Klook. Lalagay ko dito sa screen. And ngayon, hindi ko pa kasi siya nare-register. I-register natin siya together. Ang binili ko na provider is Singtel. So, ayun. Dito na ako sa Klook. Actually, wala akong binayaran kasi complimentary ni Klook. Bumili kasi ako ng GCash Klook na card. So, yun yung complimentary niya, may free eSIM. So, basta, I think parang ang maximum is 350 pesos. Yung binili ko naman is 270 lang. So, kaya zero yung payment. Anyways, ayan, activate ko na siya. Follow nyo lang yung instructions dun sa nabook nyo na eSIM kasi yung kay Rai, meron pang SIM registration na nagaganap sila ng passport, biometrics and all. Sa akin kasi activate lang. First time kasi namin mag-SQ. Sabi ko, ano to? Tingnan ko. Ito. Tapos nag-dim yung window. Ayan. Gusto ko lang. Pinati natin ulit. Ayan. And then slowly babalik siya. Mga nangangain ng tanga. Ayan. Oh, bumalik na siya. And by the way, before pumasok ng plane, binigyan na kami ng earphones para i-connect dito. If you wanna watch some entertainment, so connect mo lang yan dito. Ayan, daming movies naman dyan. Ay, akala ko may live na Coachella. Hindi pa pala. Next week pa pala yun. So, yeah. So, I got the beef with rice. So, corned beef lang pala yun. And then, bread. May fruits. May yogurt. Ano ito? Water pala ito. Hey everyone, we just landed here at Changi Airport. So ngayon, nag-walk na kami going to immigration and the flight, mga around almost 3 hours yung naging biyahe natin. And so far, first time kasi namin mag-SQ. So the service is very, very good. Okay, nasagot na yung tanong ko kasi I was wondering if pwedeng mag-transfer kapag ka nandito ka sa loob ng area, hindi ka pa nakakalabas ng immigration. So, yan. You can transfer in between terminals. So, ayan o. SkyTrain going to G3 ito. Which, ayan na. Actually, yung train na yan yung dadaan sa may rain vortex. So, pagbalik natin, sasakay tayo dyan. Itatry natin. Mag-move tayo in between terminals. Hello guys! So nakuha na namin yung aming luggage. And by the way, dito kami lumapag sa Terminal 2. So now, hindi muna tayo pupunta ng Jewel. Pero hanap tayo ng ATM kasi mag-withdraw tayo. So ngayon, wala naman ako nakikitang signage. Dito kasi tayo sa harap ng arrivals. So, saan kaya? Piling ko doon, kasi McDo na lang nandun.
Sige, hanapin natin. Ayan, dito ako. Ito yung sa likuran ko, arrivals yan. Ito, may information, no? Hub and spoke. Ah, doon pala yan. Cash machine ATM. Never mind. No need to ask. May signage doon sa may information na ATM. So, from T2 arrivals, mag-left kayo. So, straight ahead lang. From arrivals left side, dire-diretso sa dulo. Yun, may kita niyo yung McDo sa likuran ko. And then, here. Yan. Ngayon, tayo ay mag-withdraw sa UOB. Kasi, UOB daw yung may pinaka mababang forex. So, ito yung gagamitin ko, yung GCash na cloak. Pang-withdraw. Okay. English, cash withdrawal, savings. Yes. Okay, 300. Withdraw muna tayo yung 300. Enter. Ayan. So, proceed without conversion. Lagi pipindutin nyo, okay. Yung Google rate nung ngayong araw na to is 46.67. Ang conversion na nagamit is 47.29. Okay, so yung difference lang dito sa Google rate, pag minus mo yung 47.29 sa 46.67, mga less than as 1 peso. Yun. Okay. So, use GCash pag mag-withdraw kayo internationally and always proceed without conversion. Walang transaction fee pag Gcash. Oo, walang transaction fee pag GCash. Okay? Diyan sa tapat ng bank, meron kainan dito. Ito, Heavenly Wang. Tapos, may McDonald's doon. But for us, hindi na tayo kakain dito sa airport kasi tayo ay mag-check-in na diretso sa Little India. So, that video is on a separate vlog para mas maging in-depth yung ating review. Okay, so this concludes our vlog for today. So, punta kayo sa next video para makita nyo naman yung magiging process natin from airport to Little India. Okay, kasama na din doon yung magiging hotel review natin. Alright, I hope this vlog will help you also kapag mag-travel na kayo dito sa papuntang Singapore. And if you have any questions, you can comment them down below or you can message me personally on my social media accounts flash on the screen. Don't forget to subscribe and click notification bell para updated kayo sa ating future travels. Again, this is Del Villaveja, giving you contents, anything and everything under the sun. Thank you guys for watching. I'll see you on the next one. Bye!